Matapos ilibing ang labi ni Daddy, dumiretso na kami ni Moming umuwi sa bahay. Tahimik pa rin ako sa loob ng sasakyan. Ganon din si Moming nasa tabi ko. Bumuntong hininga ko at lumingon kay Mommy. Yumakap ako rito na mahigpit. Kakayanin natin to, Mom. I'm always here no matter what happened. Promise hindi ako lalayong muli. Pangako ko rito. Mom smiles and embraced me. I love you so much, baby. I love you, Mommy. Magpakatatag lang tayo. Tumango siya. Iniintay na tayo ng ating lawyer sa bahay, iha. Nagangat ako ng tingin at tumango. I am ready, Mom. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Magkahawak kamay kami ni Mommy nang pumasok sa malaking bahay na 2 taon ko ring hindi nasilayan. At last, I feel at home again. Kagaya noon, ang gaan-gaan pa rin ang pakiramdam ko na naglalakad patungo sa bukana ng malapad na main door. Walang ipinagbago sa bahay na iyon. Kung anong itsura ng huling nasilayan ko, ganoon pa rin yon sa kasalukuyan. Ngumiti sa amin ang 2 naka-uniforming kasambahay na nakaabang sa amin. Masaya nila akong binati sa aking pagbabalik. Welcome home, anak. Thank you, Mom. Sagot ko dito. Ngunit ang galak sa aking puso hindi nabuo. Iyon ay dahil sa wala ng haligi ng aming tahanan. Gayunpaman, pinigilan ko pa rin magpakita ng kalungkutan. Namataan agad namin ni Mommy ang kasalukuyang abogado ni Daddy. Tumayo ito na makita niya kaming paparating sa direksyon ng sala. Good afternoon, Mrs. Silva, and welcome back, Iha. Again, condolence. Tumango kami ni Mommy rito at bahagya lang umite bilang tugon. Please be seated, Attorney Gomez. Pahayag ni Mommy dito. Naupo ako katabi si Mommy sa mahabang sofa, habang nasa isang sofa naman si Attorney. Tahimik itong binuksan ng tache case, nilabas ang isang nakaseal na dokumento. Una sa lahat, gusto ko munang ipahayag sa inyo na ang sulat na kamay na ito ni Mr. Simon Silva, ginawa at binago na nakaraang taon. Nilagdaan at mahigpit na ipinatago. Ilalabas lang sa nakatakdang panahon kung kailan ang pagkawala niya dito sa mundong ibabaw. At itong araw na ito ang takdang panahong nakasaad sa kanyang testamento. Ulat nito. Naparunok ako habang nakikinig. Ramdam ko ang pangangatal ni Mommy. Hinawakan ko ang kamay nito at hinaplos. Binuksan na ng tuluyan ni Attorney ang nakaseal na envelope. Binuklan niya iyon at binasa sa aming harapan. Upon hearing what is stated inside the statement, hindi na ako nabibigla sa aking narinig. Ramdam ko ang pagdiin ng pagkakahawak ni Mommy sa aking palad. Tama ang lahat ng sinabi ng 2 kaibigan ko. Tuluyan ngang bumagsak ang negosyo ng pamilya ni Daddy na ipinamana pa rito ng mga magulang. Noon pa man bumagsak na talaga ang negosyo ng aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Dad na isa sa pinakamalaki at napakatatag na kumpanya sa Pilipinas, nanatiling nakatayo ang kumpanya ni Daddy. But in return, my father needs to sacrifice me. Simula pa lang naisilang ako ni Mommy noon. Kapalaran ko na ang pangbayad utang. That is the main reason why I run away from my family. Hindi ko matanggap noon na pangbayad utang lang pala ako. Noon, nasaktan ako sa akin natuklasan. I feel they do not love me, especially my father. Ngunit nang marinig ko ng buong testamento, unti-unting nadudurog ang puso ko. Gusto kong sumigaw sa harap ni Mommy at Attorney. Napag-alaman kong ayaw ni Dading pakailaman ang gusto ko sa buhay. Kaya pilit itong gumagawa ng paraan noon na mamuhay ako sa buhay na gusto ko. He invests a new home for me and my mom. Ipinangalan nito sa akin ang maliit na property na yon. Mom didn't know about it. Si Daddy lang ang mismo may alam. Mrs. and Miss Silva, nakasaad din dito sa testamento kung kailan to isisiwalat ay siya ring huling linggo ninyo sa bahay na ito. Sabay kaming natigilan ni Mommy. Di kami parehong makapaniwala. Bakit kailangan naming umalis dito? Tanong ko rito na puno ng pagtataka. Because this mansion belongs to the Jones family, also the Silva Company, as well as the other properties that are written under Mr. Simon Silva's name. Lahat ay pagmamayari na ng mga Jones, except for the house that he bought for his daughter, Olivia Silva. Oh God! Hindi ko kayang umalis dito, Iha. I can't. Nandito lahat ng memories namin ng daddy mo. Nating mag-anak. Ayoko. Nagsimulang lumuha si Mommy. Naaawang niyakap ko ito at inalo. Shh, Mom. Calm down. Kagawa ko ng paraan, promise. Hindi na tayo mapapalis dito sa sarili nating pamamahay. Okay, calm down. I am just here, okay? Iha? She burst out her tear. Attorney Gomez, alam ko may iba pang option para hindi mapapasa kamay niya kailanman ang bahay na ito. Magbabayad ako. Babayaran ko kahit itong bahay lang muna.
The first option is, you have to marry the only heir of the Jones. Kung magpapakasal ka, hindi na nila tuluyang aangkinin ng bahay na to at mananatili ang 50% share ng Silva sa company. Kapag hindi ka makikipag-negotiate sa Jones, then you have no other option kundi ipaubaya sa kanilang lahat. Wala na bang ibang paraan, attorney? Nagkibit balikat itong umiling. Wala na, iha. Yan lang ang tayong nakasaad sa kanyang ginawang testamento. Magpapakasal ka at inyo pa rin ang mga ari-ari ang iniwan ng ama mo. O hindi, ngunit walang matitira sa inyo. Anyway, it is your choice, Olivia. Ilang araw ang palugit bago namin tuluyang lisanin tong bahay namin kapag hindi ako pumayag. You only have a week to empty the house, iha. Sagot nito sa akin. Napakayumang kamao ko. Paano ko makakausap ang mga Jones? Anak, umalis na lang tayo. I stopped my mom from talking. No, Mom. This house belongs to us. Humarap muli ako kay attorney. Will you please schedule me an appointment with my father's business partner? He nods. Of course, as soon as possible, iha. Malalim akong napabuntong hininga nang tuluyan akong naipit sa trapiko ng katanghaliang tapat sa araw na iyon. Oh gosh, ngayon pa ba ang may importante akong lakad? It is not rush hour at bakit ganito na lang ang bagal ng usad ng mga sasakyan sa bahaging kalsada na ito? Naiinis ngunit wala naman akong magagawa. Napabuntong hininga ako at nilagay ang kamay ko sa noo ko habang hinihintay na umandar ang sasakyan. Nang makalusot sa trapiko, binilisan ko na kagad ang pagpapatakbo ko sa aking sasakyan. Sa aking magmamadali, hindi ko napansin ang isang kotse na siyang nagbacking sa isang malaking establishment. Oh shit! Bigla ako napakabig ng malakas sa aking preno. Napapikit din ako nang may lumagabog sa unahan ng kotse ko. My God! Late na nga ako, nagkakaproblema pa ako ngayon. Pambihirang kamalasan naman sa araw na to. Napatampi ako sa aking noo habang nakatingin sa isang taong bumaba sa kotseng nabundol ko. What a trouble, Olivia. Hindi ka kasi nag-iingat. Bumaba na rin ako sa aking sasakyan. Habang nakatalikod sa akin ng lalaking naka-business attire, lumapit ako dito. I'm really sorry. Look what you have done to my car. Mariing pagkakasabi nito. Unti-unti itong humarap sa akin. You drive fast. Hindi mo man lang pinansin ang signal light? He did not finish his words nang tuluyan na itong nakaharap sa akin. He looked familiar to me. Tumikim ako nang makabawi ako tulad nito. I'm really sorry. Nagmamadali kasi ako. Napatingin ako sa kotse naming dalawa kung saan may pinsala. Ako nang bahala sa damage na nangyari sa sasakyan mo. I will give you my business card so that... No need. Kaya kong ipaayos ang sasakyan ko. May himig na pagkainis sa boses nito. Sir, ma'am. Napatingin kaming pareho sa isang guard na lumapit sa amin. Sinanyasan lang niya ito at sinabihang okay lang ang lahat. The guard went to his post again. Ako na ang sasagot sa gastusin sa pagpapaayos ng... Next time, woman, be a responsible rider. Hindi mo kailangan magmadali dahil baka masaktan mong iba kahit ang sarili mo. At di ba sinabi ko na sa'yong kaya ko ipaayos ang aking sasakyan? Seryosong wika nito, tsaka ko tuluyang tinalikuran. Napatingin na lamang ako nang umalis to sa harapan ko at tumungo na sa kotse nito. Suplado. Nagsorry naman ako at willing ko namang bayaran ng pinsala ko sa kotse niya. Bulong ko sa aking sarili. He is so familiar to me. Saan ko ba siya nakita? Alam kong walang sasagot sa tanong ko, kaya't kumilos na rin ako at bumalik na sa kotse ko. I drive again, but that time I make sure na hindi na ako magmamadali at nasa tamang takbo na ako. When I arrive at the Jones 5-star exclusive hotel, tumiretso na agad ako sa dine-in hotel na iyon. Inassist naman ako ng mga crews at nang malaman nilang may appointment ako kay Mr. Conrad Jones, sinamahan nila ako sa table kung saan mismo nakapwesto ang may-ari niyon. Mr. Jones? Tawag ko sa isang lalaking may edad na nakaupo at nagbabasa ng newspaper. Nagtaas to ng paningin. When he saw me, nagliwanag ang mga mata nito. Tumayo ito at humarap sa akin. So, you are Olivia Silva, am I right? Tanong nito sa akin. Tumango ako. And also you are the business partner of my late father Simon, sir? Pagtatanong kong muli, dahil kahit kaibigan at kasosyo pa ito ni Daddy, hindi ko na ito nakilala noon. Ngumiti ito. Yes, and your soon father-in-law. Nice meeting you, iha. Nilahad nito ang kamay sa harapan ko. Lumunok ako ng mariin. So aware siya kung bakit ako nandito para sa merging ng company namin sa company nila.
Um, I apologize if delayed ho ako, sir. Naiipit lang ako sa traffic. It's okay, Iha. I'm just here in a few minutes. So, sit down. Tumango ako rito. Thank you. Naupo na kaming dalawa na magkaharap. The old man put down the newspaper he was holding. Our lunch will be served soon. Hindi pa ko ako nagugutom. They will serve one of the dishes you eat. At least try it. Isa rin yon sa nasabi ng ama mong paborito mo. Lumambot ang puso ko sa narinig. Thank you. You're welcome. Huminga ito ng malalim at saka tumikhim. I'm sorry if wala man ho ako o kami ng isa sa pamilya ko ang umattend sa bar ng ama mo. Gustong gusto ko man siyang dalawin ngunit nasa ibang bansa ako at sinamahan ng asawa kong magpagamot. Tumango lamang ako rito. So Iha, I know that you are aware that what is your dad's plans, and I, right? Tumango muli ako rito. I know. Kakauwi mo lang galing sa iyong pagtalikod sa gusto ng ama mo. Lumunok ako, huminga ng malalim. I want our property back, sir. Kahit yung bahay na lang ko sa naninirahan ng mga magulang ko. Simula pa nang isilang ako. Tumango ito. Spirit, sa amin ang bahay na yon. Babayaran ko kung sakaling hindi kayo papayag. Mariing pagpapahayag ko rito. I can give it to you anytime, Olivia. But what do you want is not one of the options, Iha. Hindi yan ang napagkasunduan namin ng ama mo. Iba ang kasunduan namin. Mariin ko itong tilitigan. Yeah, of course. Dahil gusto ninyo ipakasal kaming mga anak ninyo sa isa't isa. Exactly. And it's against to me. Siguro naman against din ang anak ninyo sa gusto mong mangyari. He nods. Yes, pero wala siyang pagpipilian. Dahil kung hindi siya sasang-ayon, matatanggalan siya ng karapatan sa lahat ng ari-arian namin. Why? Lakas loob kong tanong dito. What is your valid reason at gusto niya kaming ipakasal at itali sa isa't isa? Ngumiti ito ng bahagya. Simon is right. You have this kind of behavior, a stubborn one. Well, alam ko naman ang pamilya ninyo hindi gahaman sa yaman naming mga Jones. I know your dad very well. That's why I helped him build up his company again. In return, ikaw. Ikaw ang gusto ko para sa anak ko. I know it sounds weird, but if you're truly a business-minded, malalaman mo kaagad kung bakit. How can you tell that? Sa tingin mo, hindi ko pagkakainteresan ng yaman ninyo? What if I am a gold digger? Paano kung kamkamin ko ang yaman mo sa pamamagitan ng anak mo? Kinausap ko siya ayon sa gusto ko. Alam kong hindi ka ganyan. Sa mundong ginagalawan ko, alam ko kung sinong manggagamit at kung sinong hindi. As I told you, sigurado ako sa lahat ng desisyong ginagawa at pinaplano ko. Then okay. I once accepted the offer. Kung ang mismong anak mo ang makakausap ko ukol sa kasal na gusto niyong mangyari ni Daddy. Oh, you surprised me, huh? Good. And do not worry. Sumilip to sa orasang pambisig. My son will join us here right now. So he is informed that I have this meeting with you? No, wala siyang alam. Maikling sagot nito. Oh, speaking, he is already here. Nakita ko lumagpas ang paning nito sa bandang likuran ko. Dad, iho! Tumayo ito at nakita ko na lamang ang paglapit ng isang lalaki sa tabi nito. My eyes saw black leather shoes. Umakyat ang mga mata ko. Pinasadahan ng business suit nito hanggang sa nakita ko ang kabuoang mukha nito. Biglang nangunot ang noo ko. Ganon din sa lalaking nakatingin sa akin. Olivia, this is my son, Carter. Muling umawang ang bibig ko sa pangalawang pagkakataon. Parang hindi ko inaasahan na ang lalaking nakasalubong ko kanina sa highway ay siya rin pala ang lalaking makikilala ko sa araw na iyon. Tumikim ang matandang Jones sa katabi nito. Pinilig ko rin ang aking ulo at ganon din to. Carter, meet my daughter of your uncle, Simon, Olivia Silva, your soon-to-be wife. Nangunot ang noo nitong sumulyap sa ama. Dad? Oh, Carter, I don't want to hear some objection na pag-usapan na natin ito. Tumikim ako to cut their conversation. Nice meeting you, Mr. Carter Jones. Nilahad ko ang aking palad without thinking dahil kusang nagkaroon ng isip ang palad ko. Tinignan nito ang nakalahad kong palad, saka tumingin sa aking mga mata. Dad, will you leave us alone? Wika nito sa ama. Let me talk to her alone. But do not worry about us. We're old enough to settle this conversation just between us. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkahiya. Dahil hindi man lang nito inabot ang pakikipagkamay ko rito. Unti-unti kong binawi ang aking palad. Tinago yon sa likod ng aking bewang.
Okay, I will trust your words, iho. Tsaka ito tumingin sa aking direksyon. Iha, I had your words also. Ngayong nakaharap mo ng anak ko, I assumed you already decided about the marriage plan. Now I believe with total confidence na matutuloy na ang naudlot na kasal noon. Ipaalam niyo sa akin kung kailan ang kasal, okay? Pareho namin tong hindi sinagot. He just smiled and walked while carrying his suitcase. Sit down, Olivia. Napabuntong hininga ko nang marinig ko. Binanggit niya ang pangalan ko. Tumingin ako ritong nakataas noo. Tumango ako at umupong muli sa upuan ko. He also sits down and occupied where his father sat a while ago. Nagkatitigan kaming dalawa. Naputo lang yon nang dumating ang crew dala-dala ang pagkain in order ng ama nito. I waited until they finished arranging it to our table. Tumikim ako nang umalis na ang dalawang waiter. So, you're also against with our crazy plans? So much. Then ba't di ka gumawa ng paraan para hindi ipilit ng ama mo? In what ways? Like what you did to your parents? Run away? Nabigla ako sa isinagot ito sa akin. Kung ayaw mo talaga, maraming paraan. Then give me some idea. How? Marry someone else. How about your girlfriend? You are not thinking. How can I marry other woman kung alam ko kung anong mangyayari? Bakit? Natatakot kang mawalan ng kapangyarihan bilang tagapagmana ng iyong pamilya? Takot kang maghirap kaya mas gusto mo na ring magsunod-sunuran. Hindi ako natatakot. Talaga? Ang kinatatakutan ko ay ang kumpanya namin. Nalaman kong ibibigay to ng aking ama sa aming mga foundations. Ihahati niya ito sa lahat. Then what? Ano nang mangyayari sa mga manggagawa namin na ang inaasahan lang ay ang kumpanyang ito? Before I decided to myself, iniisip ko muna ibang mga tao, not like you. Ang tanging iniisip mo ay ang pansarili mo lang. What? You run away just to free yourself. You came back because of your dad's situation and now what? Bakit di mo panindigan ang pagsuway mo sa mga magulang mo? Mas kumunot ang noo ko nang tumingin dito. I think hindi ko na kailangan sagutin ang mga tanong mo. It is my decision, so why do you care? He smirked. Now you came back, I guess? Pumapayag ka na ikasal sa akin. Yes, my direct answer. From what I think of, anong iyong dahilan kung bakit mo tatanggapin sa halip tanggihan ito? Dahil gusto kong ibalik ninyong karapatan namin ni Mommy sa ari-arian na iniwan ni Daddy sa amin. But you have nothing left. Umawang ang bibig ko. Nothing? What do you mean? You haven't any idea na nalulong muli sa sugal ang daddy mo. Muli? Sugal? Mas kumunot ang noo ko sa binanggit nito. Of course, your mother knows that. Gumagawa ka ng kwento. Galit kong sagot dito. No, I'm not. My father told me about it. And I also witnessed it with my own eyes. Kaya't bumagsak to ng kumpanya ninyo dahil natalo ng malaking halaga ang daddy mo. It cost millions. My father helped him to build up his company. Malaking pagbabago nang matalo ito noon ng malaking halaga. Years passed, akala ni dad noon hindi na to babalik pa sa pagsusugal. Bago ka tumakas, binalak niyang ituloy ang business marriage. Kasi naman, natalo siyang muli sa paminsan-minsan pagpasok niya sa casino. My father rescues him again for the second time around, and then he was depressed the time he left. Nagsugal siya na nagsugal, so my father confiscated his all property, even your house. Wala akong alam dyan. They're not telling me about this. Wala rin sinasabi sa akin si Mommy. Di ako nakasagot sa sinabi nito. Because your mother keeps her mouth shut, dahil ayaw niyang magalit ka sa daddy mo ng tuluyan. I just stared at him. Kaya hinigpitan ni dad ang dad mo, dahil yon sa ayaw niyang malulong at mas maubos ang natitirang yaman ninyo. But it seems halos wala na ring natira. Then let me have my parents' house. Bibilin ko maging amin lang muli ni Mommy yon. Bakit di mo sabihin kay dad? Go, kumbinsihin mo siya. Ikaw dapat ang mangumbinsi sa kanya. It's your father. I am out of that issue. Katulad mo, ayoko din sa kalokohang arranged marriage na yan pero no choice ako. Ayoko naman na isaalang-alang mga trabahanteng umaasa sa Jones Company. Bakit gustong manipulahin ang buhay natin? Ang ating mga desisyon? Hindi ko alam. Bumuntong hininga ko. Paano kung ayoko? Tanggapin mo na wala kang karapatan sa alinman sa ari-arian ng iyong ama. Maging ang bahay kung saan kayo nakatira ng iyong ina. Now think twice, woman. Palibhasa sa'yo. Walang mawawala. He shakes his head. Meron. Hindi ko lubos mapangangasiwaan ang buong operasyon ng aming kumpanya.
Para sa akin, mas mabuti magkasundo tayo sa arranged marriage na to kung saan ikaw at ako makikinabang sa gusto natin. Hindi ako makasagot. I am still against arranged marriage. Tanggapin mo na, Olivia, at kumilos tayong parang tunay na mag-asawa sa mata ng ating pamilya. After all, sa papel lang ang marriage na to. Olivia's POV. Yes, I accept it. Mungkahi ko sa malinaw na boses sa harap ng mga kaibigan ko. What? Gulat at sabay na sagot sa akin ng mga ito. Yes. Tumango ako sa mga ito. I accept the marriage. Tuluyang nabulunan sa pagkain ang dalawa kong kaibigan. Talaga, besh? Maki looks shocked. How? I mean, paano ka napapayag nila? Maging si Becca hindi makapaniwala sa aking sinabi. Bumuntong hininga ako. Nagpunas ang table napkin sa aking bibig, tsaka tumingin sa mga ito. Wala na akong pagpipilian pa, kaya tinanggap ko na. Wala namang mawawala since na nag-usap kami at pareho kaming sumang-ayon sa aming setup. If ever na maikasal nga kaming dalawa. Kami? Nanlaki na naman ang mata ni Maki. Meaning, nakilala, nakaharap at nakausap mo na ang lalaking pilit pinagkakasundo sa'yo ni Tito Simon noon? Di rin makapaniwala si Becca sa mga oras na yon. Really? Do I have to repeat it again and again, huh? I said yes, yes, and yes. And yeah, soon ikakasal na ako, but it's purely business. Get it? Nakataas kilay kong sagot at paulit-ulit na tanong ng dalawa. I know. I really can't believe it. Kahit ako hindi rin makapaniwala na sa isang iglap lang, ikakasal na agad ako sa isang estrangherong lalaki. Dahil ba sa pagkamatay ng daddy mo, kaya tuluyan ka ng pumayag? Tanong ni Becca sa mahinang boses. Tumango ako. Napakakuripot ng sagot mo. Bakit? Anong mga dahilan? I am so curious, Besh. Alam mong yung 2 years ago lang, tumalikod ka sa pamilya mo at sa aming mga kaibigan mo dahil lang sa agreement na yan. Tapos bumalik ka ngayon at oo ka agad? Why? Nakakunot ang noo ni Maki sa pagtatanong. Nagkibit ako ng balikat. Malalim na bumuntong hininga. Mahabang istorya. Pagkatapos, daan-daan kong ikinuwento sa kanila ang buong pangyayari. Kung bakit napilitan ako na sumang-ayon dito. Nang matapos kong ikwento ang buong istorya, gulat ang makikita ko sa bawat reaksyon ng mga ito. Mga kaibigan ko sila. Since then, sila na talaga ang taong napaglalabasan ko ng aking mga problema. Okay. I understand why you said it is purely business purpose only. Tumatangong wika ni Becca. Well, wala na akong masasabi. It is your choice. Alam ko naman na kapag nagdesisyon ka na, it means sigurado ka na sa tatahakin at papasukin mo. Wika naman ni Maki. So, Besh, pogi ba yung mapapangasawa mo? Kumindat at gumisito habang naghintay ng itutugon ko. Oo nga, gwapo ba siya? Kasing gwapo ba nung naniligaw sa'yo sa Maldives na si Tamaro? Napasulap ako kay Becca. Upon remembering Carter's face, napataas ang kilay ko. Although he is a good-looking guy, but he is not my type? Talaga? Saad ni Becca. We, hindi nga. Nakataas kilay ng wika ni Maki. Nangunot ang noo ko sa dalawa. Parang di kayo naniniwala. Ngumisi ang mga ito sa akin. What? Nangunot ang noo ko. Mas gumisi silang pareho. Kapag good-looking, tiyak na gwapo nga. Sabi ni Maki sabay smirk sa akin. Makalaglag panty ba, Besh? Sira? Tumawa to ng malakas na siyang kinilingon ng ibang customers na naroon. Will you guys shut up? Huy, wag mo nang iniinis yan at tiyak di kanya naiimbitahin sa kasal niya ni Carter. Becca smirk. Ay, hindi pwede yan. Sasagot pa nga sana ako but my phone rang inside my Gucci bag. Sinilip ko yon. It was my mother. Nag-excuse ako sa kanila at sinagot ang tawag. Sinong tumawag sa'yo? Talong agad ni Becca pagkaupo ko sa aking inukupang upuan. Isalilid ko ang cellphone sa aking bag at saka ko inarap ang dalawa na parehong nakatitig sa akin. It's Carter Jones. Wow, speaking. Anong sabi niya? Wow ha, is he checking on you agad, Besh? Tanong ni Maki na may halong panloloko na naman. What if I say yes? Titigilan mo na ako sa taong yon? Okay, serious question na nga. What is your main plan right now? Umiti ako ng bahagya. I already planned everything like
Babalik ako sa Maldives to formally hand my resignation letter to my boss. Oh, why? Sayang, maganda pa naman ang posisyon mo roon. Nalungkot si Maki sa narinig niya. Mas importante ang mama mo. Naiintindihan ko. And I think it is the best plan to do it. Nagpapatangong wika naman ni Becca. Yes, the right plan. Ayoko na kasing iwan si mom dito. Even nakakapanghinayang nga na iwan ko yung magandang trabaho ko doon sa Maldives. I have no other choice. Since Carter said I have to manage my dad's hotel company, which I agree. Noon inaayawan kong pamahalaan yon, ngayon hindi. That is because I need to do it. May shares pa rin kami kahit pa binago na nila ang pangalan sa kumpanya. We still have 50% of profit shares to our company. Kaya pumayag ka rin magpakasal. Maki asked. That time, seryoso na ito. Parang oo, parang hindi. Sagot ko. Ang gulo naman. Becca asked. Ngumisi ako. Ang dami yun naman kasing backup question eh. Mga marites kayo? Tumawa ang dalawa sa nabanggit kong salita. Grabe siya makapanghusga. Kasi naman binibitin mo kami. Ngumisi naman si Becca. Well, at least you're staying for God, for life. Masaya na ako sa part pa lang na yon. She winks. Cheers! Nakipagpingkian naman kami ni Maki sa baso na may lamang juice sa baso ni Becca. Masaya rin ako dahil hindi ka na malalayong muli sa circle of friendship natin. Maki looked so happy saying it. Well, same here. I am so happy to be with my family. Again, yan kasi ang ipinangako ko kay Daddy. I said, sa gilid ng aking puso ay nalulungkot na naman ako sa pagkawala ng ama ko. Stay strong, besh. Naramdaman ko ang pag-abot ni Becca sa kamay ko. Yes, we are just here. I think masaya si Titong makita kang kasama si Tita Belen ngayon. Humaplos din to sa kabilang kamay ko. At ano ba, nandito lang kami para sa'yo. Oh, bakit ka emo dyan? I asked. Pilit kong ipinakita na on the stage of moving on pa ako sa pagkawala ng ama ko. Ikaw naman kasi, Becca inumpisahan mo. Alam mo namang malambot tong pusong mamon ko bakit ikaw mas apektado? Arte mo talaga. Becca rolled her eyes. O baka naman pagtalunan nyo pa yan. Tanong ko sa mga ito. Mabuti pa, ikinuwento nyo na lang sa akin ng mga love life ninyo para naman matuwa ako sa inyo. Natawa ang mga ito sa hirit ko. Maya-maya nga'y kanya-kanyang kwento na sa akin ang dalawa. At least na iba ng topic namin. Iniisip ko nga kung saan nahantong ang pagpayag ko sa nadulot ng kasal noon sa pagitan namin ni Carter. Ngayong nagkasundo na si Carter at Olivia sa kanilang kasal, anong buhay kaya ang naghihintay sa kanila? Sa kanilang pagkasama, may mamumuong pagtitinginan kaya sa dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.